Ito ipapakita ko ang mga rally ni Marcos ha. Tingnan niyo. Tingnan nyo, presidente yan ha, presidente lumalakad. Tingnan nyo yung mga tao sa likod at saka mga madadaanan niya, parang baliwala. Hoy, tingnan nyo, nagkukwentuhan pa yung mga yon. Hoy, may dumaan na presidente. Alam nyo, may ikukwento ako sa inyo ha. Noong 2022, ang sinuportahan namin, si Yorme Isko. Hindi po kami nagpabudol sa mama na ito. Kasi anong sabi ni PRRD? Merong mama, merong tumatakbo, at ako'y alam ko siyang pinapatukuyan na may tumitira sa jet, private jet, at sa yate. Si Marcos yun. Alam na namin yun, addict to eh. According to PRRD, hindi kaya naniwala kami, hindi namin sinuportahan to. Ako, bahid ng droga, ayoko talaga. Okay? Maraming sisiraing pamilya yan. Maraming sisiraing kabataan. But anyway, ayaw niya magpa-hair follicle test eh. So, ayan na natin yan. Pero sanay ako, nung sa rally ni Isko, walang ganyan. Alam mo kung bakit? Magkakagulo. Alam mo, ilang beses ko nasubukan nang bumaba ng sasakyan kay Yorme, maiipit ako. Ako pa lang yun ha. Tingnan nyo ito, walang pumapansin. Ngayon, dali natin kay PRRD. Si PRRD pag dumating sa venue, talagang pagkakaguluhan. Yes, haharangin ng security, pero hindi ganyan. Maraming magpipilit lumapit. Hindi yung kakaway-kaway parang tanga. Tingnan nyo ito, parang tanga. Si PRRD kahit nakayuko na yung matanda na dire-diretso talaga, PRRD, President. Pagbaba pa lang sigaw, Duterte. Duterte. Di ba? Tama ba ako? Tama-tama sa mga nag-a-attend ng rally. Tingnan nyo to. Kawawa to si Marcos. Kahit kay Isko eh. Kailan lang, nag-proclamation. Pumunta ng SM Manila. Kala ko malalaglag ako sa hagdan eh. Totoo kasi nakipagsiksikan ako sa escalator. Dumaan si Yorme, nagsiksikan yung tao, nagkagulo. Muntik ako malaglag. Real talk po yan, hindi ako nagbibiro. Nakalive ako nun eh. Kita nyo yun. Anong ibig sabihin? Alam nito si BBM, hindi siya mahal ng tao. Masakit yun eh. Alam niya, mahina na talaga sila. Anong gagawin nito? Pagagapangin ng pera. Pagagapangin ng kapangyarihan, pagagapangin ng makinarya na sila ang nakaposisyon ngayon. Kaya naman yung mga 12 na senatorial balls niya, kaya nandiyan sa kanya, kasi siyang nakaupo. May makinarya sila, may pera sila, may means sila. Sa tingin mo yung 12 na yan? Na kay Marcos kung hindi siya nakaupo? Real talk. Isipin nyo. Hindi si Marcos ang presidente. Team niya, bubuo siya. Yang 12 na yan, matira sa kanya. Baka matira sa'yo si Aimee lang eh. Dalawa kayong budol-budol eh. Alam nilang mahina na sila. Kaya pati police, ginamit niya pang rally para hindi kung sakaling konti ang nahakot, kung sakaling konti ang nabayaran, kung sakaling konti ang dumating, hindi sila magmukhang tanga. Pandagdag pa rin yung mga pulis. Ako ipupusta ko sa inyo. Kung ang proclamation or sorties, rally ng PDP, sinasabi nyo pinabili ng suka at magkakaroon ng sorties sa iba't ibang lugar, sasabihin ko sa inyo, dudumugi ng taong bayan. Magsisiksikan yan. Sigurado yan. Kaya nga dapat sa malaking venue. Kasi yung proclamation, grabe, siksikan. Club Pilipino hanggang labas, punong-puno. Dapat yan ginawa siguro sa Luneta para ma-accommodate lahat. Konti lang talaga nakapasok. At kawawa, ang daming tao sa labas. Kaya lang talagang hindi pwede. Sasabog ang Club Pilipino eh. Sa dami ng gustong makapasok. Hindi ganito.
Hindi ka makakakita ng ganyan kay PRRD nang hindi pinapansin. Talagang mukhang tanga si Marcos dyan. Tuloy natin. Sino mo? Ang luwag, parang tanga, kakaway-kaway. Yung tao walang pake. Tingnan nyo yung nasa likod, walang pakialam. Hoy! Presidente yan dumaan. Pambira naman kayo, irespeto nyo. Kahit plastic, kaway-kaway kayo. O kahit sigaw nyo, Duterte. Pwede ba yun? Ako nagtatanong, agree ba kayo? Kung sakali, bigla lang pumasok sa isip ko na pag merong rally, may sorties, ang alyansa pinabili ay sinusuka, team sinusuka, ang isisigaw nyo Duterte. Pag pumunta sa lugar nyo Duterte, agree ba kayo sa akin doon? O, lagay nyo sa comment section na, tingnan mo to. Napaano ka? Hala, tingnan mo, yung mga tao nakatingin. Kay PRRD, mga magagandang babae naglalapitan sa kanya. Ay, oo, sos! Ang grabe. Matikas pa rin talaga si PRRD. Wala talaga tumama na ito. Mahinang nila lang talaga si Marcos. Weak talaga. Halata mong galing sa palasyo eh. Halata mong pag gusto ng pagmamahal, ang papaanda rin lang pera. Anong tawag ko sa ganun? Loser. Loser. Tingnan niyo mga mama, mga tao. Uy, pansinin niyo, mga animal kayo. Ang sama ninyo. Ginaya mo si Trillanes. Si Trillanes ganyan pag nangangampanya sa Caloocan, di pinapansin eh. Oy, tao rin siya ha. Pansinin nyo ha. Pansinin nyo si Marcos pag pumunta dyan sa lugar nyo, pati si Trillanes, kawawa naman. Bigyan yung dignidad. Ginaya mo pa si Trillanes. Oh. Gumaan dyan wala kami. Parang tanga lang. Alam mo si Isko dati? Kunwari nasa gym, tapos dumating yung convoy niya, magsisigawan na yung tao sa labas. Yung mga tao sa loob, maglalabasan. Totoo yan, hindi ako nagbibiro, magsisiksikan. Alam yan ang mga team Isko. Alam yan. Tapos, pagpasok, kung saan dumaan si Yorme, sinusundan. Wala talaga itong mama na to. Loser. Wala, di ba? Ay, nako. Next tayo. Ito naman, papakita ko sa inyo, may announcement si Manny Pacquiao. Meron siyang gaganapin na laban. Ha? Soon to may laban. Oh, ito, announce niya. Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon. Mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon. Mga Marcos! Okay. Ang korupsyon. Tapos iboboto natin. Talagang, ang talino natin. ang talino mo, Manny Pacquiao. Di ba? A few moments later. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. What? Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Tarantado rin talaga. Tinatarantado nyo talaga mga Pilipino ha. Kayo mga budol-budol team ko. Isipin mo. Trillion, billion ang kurakot ni Marcos. Ngayon, hindi na dati magnanakaw si Marcos. Ngayon, hindi na magnanakaw. Ayan, may laban po si Manny Pacquiao laban sa champion. Manny Pacquiao versus in this red corner wearing Philippine flag, Manny Pacquiao. On the right corner, wearing budol flag, 5-time champion, Manny Pacman Pacquiao. Ay, gan matindi, no? Ayan. Ayan, ang dami mo ng pera. Naghahangad ka pa ng pera. Ang powerful mo na eh.
Alam mo, ang taas ng respeto ko. For being an athlete, pataas ang respeto ko rito kay Pacquiao. Kasi it's not easy. Ako'y kahit papaano yung naging varsity, hindi madali ang maging atleta. So alam ko, ang dedication ng mama nito sa hard work pagdating sa sports. Hindi niya mararating yung talagang pagka-champion niya ng tamad. Masipag to. Nagtiyaga ito, nag-ensayo ito. Habang natutulog yung mga iba niyang mga kasabay, siya nagtitraining. Naniniwala ako doon. Pero pagdating sa talagang katauhan mo, Manny, bagsak ka talaga. Bagsak ka. Iba statement mo ng 2022, iba statement mo ng 2025. Let me remind you guys, ang Banateros, including me, hindi po sa nagyayabang. Our statement remains even before the 2000 presidential election. We hate drugs. Hindi kami nagpabudol. And until now, we still hate drugs. Consistent po ang Banateros. Katunayan, maraming nanonood dito sa inyo ngayon. Dating minumura ako. Minumura kami ni Banat Bay, minumura ang Banateros dahil hindi kami bumoto, hindi namin sinusuportahan si BBM. Okay lang yun. Basta kami, sa tama kami kakapit. Yan po ang turo ng tatay namin. Sa tama kayo kumapit. Murahin kayo, so be it. Kasama yan. Maraming salamat po at ang ibang sa inyong nagmumura ay kasama na namin ngayon sa Team Suka na nakikipaglaban sa mga abusado sa gobyerno. At maaasahan nyo po, ang katulad namin ay hindi magiging katulad ni Pacquiao, hindi magiging katulad ni Abe, hindi magiging katulad ni Marcos, at hindi kami magiging katulad ng ibang politiko na walang paninindigan, paiba-iba ng statement at balimbing. Never, ever kami papaning sa droga. Asahan nyo po yan.